28% para kasi siya kung taramitas na pinayaran mo. Amen. Lucas 1:27, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Amen. Romans 28, all things work together for good to those who believe in Him. Amen. Praise God. Roma 8:18, sapagkat napatunayan ko na ang pagtitiis sa panahon ito ay hindi karapat-dapat maitumbas sa kalulatiang mahayag sa atin. Pagpalain po ang salita ng ating mahal na Panginoon at binibig ko po ang panalangin sa ating Pastor Arnel Puso sa kanya po ang pagkakataon. Let us pray. Lord, salamat Panginoon sa iyong mga salita na patuloy na nabubuhay, Panginoon. Salamat. Ito ang ibibigay sa amin ng kalakasan, Panginoon, kagalakan, katagumpayan sa bawat isa, Panginoon. Salamat sa mga verse na ito, sa parang kami nangangailangan. Ang mga salita mo siyang na aming naalala, nababanggit, Panginoon, at diwa sa aming puso. Salamat. Dagdagan niyo pa po ng marami ang aming mga memory verse ito. At bang ito ay magamit namin sa mga aming kailangan. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. God bless you, Pastor, sa panalangin para sa memory verse. At tayo po ay narito na sa pagpapahayag ng kabutihan sa loob ng isang linggo na tayo po ay iningatan ng Diyos. Patuloy na pinagaling sa iba't ibang uri ng karamdaman, pinagpala, pinalo, mga kapatid. Ihayag natin ito upang maging kalakasan ng ating pananampalataya habang po tayo nag-aantay sa ating pinakamahal na Panginoon. Praise God. At binibig ko po ang pagkakataon sa ating mambulit sa kanya po ang pagkakataon. Amen. Mabuti ang Diyos, mga kapatid. Amen. Ating awitin ang ating mahal na Panginoon. Sino po ang mayroong patutuwad pa sa salamat sa ating mahal na Panginoon? Amen. Mabuti ang Diyos, mga kapatid. Amen. Ayan, sino po ang mayroong patutuwad pa sa salamat o itong awit? Ayan po, ibigay ko po. Amen. Puri ng Panginoon. Magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Nangungit sa pagbati sa ating Diyos ng buhay. Nagpapasalamat ako sa Lord sa kabutihan niya, sa buhay ko, sa amin, sa pamilya, at sa ating lahat, sapagkat ang Diyos ay nagabay sa atin sa duty. Salamat sa Panginoon sa paggabay niya maging sa buhay. Hanggang ngayon ay buhay pa rin. Nagpapasalamat kayo sa Lord. Maging sa pangangailangan namin sa pang-araw-araw. Salamat sa Lord. Lubos yung kanyang mga blessing, mga pagpapala. Salamat. Kami ay laging ano man yung ginagawa ng Diyos sa amin, lahat ay pinapasalamatan namin. Maging mabuti man o nakakaya o mga pagpalo. Salamat sa Lord. Sa kagalingan din, salamat. At sa mga apostol na binibigay sa amin ng Panginoon na mga mababait, maging yung aming employer, yung pinagtrabaho ko, salamat ako. Talagang sila yung bigay ng Diyos sa atin. Marami pong agency na aking nasalihan, na applyan, pero ito lang yung trabaho talaga na tumagal lang. Kaya alam ko na ang Diyos yung bigay ng
salamat sa Panginoon at nandito tayo mga kapatid. At sino pa po mga kapatid na mayroong padudod pasasalamat o handog-awit, itaas natin ang kanyang pangalan mga kapatid. Binibigay ko sa ating Ray. Praise the Lord. Hallelujah. Isang magandang umaga para sa ating lahat mga kapatid, mga minahan. Nalate ako. Yung labahin at washing ng motor. Akala ko umaga pa. Malamig pang panahon. So, medyo nalate. Pero at least nakarating na maayos. Glory to God. At narito akong muli sa tayo nagkakita sa mukha sa mukha. Salamat sa Panginoon sa umagang ito na ako po ay nakarating na maayos sa mga sagawan sa daanan. Salamat sa Panginoon na tuwing dalangin ko na dalahin ako dito sa lugar nito. Minsan may mga pagsubok, may mga sa buhay. Pero salamat sa mga ito mga kapatid. Muli po pala, binabati ko pa rin sa maluwalhati pagbati ating dakila Diyos, ating Panginoon, ating Pastor Arnel, at sa mga kapatiran na nandito. I hope na may darating pa na ingatan sila ng ating Panginoon, kasama niya mga piniling anghel na dalhin sila dito na matiwasay at mapayapa. Sa umagang ito mga kapatid, ako po ipatutuo ang mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay ko. Salamat sa kahit na sa trabaho, sabihin natin napipressure ako dahil rin sa tauhan ko. Minsan, sabihin natin mga kuya ko kaya inaano ko lang kaya minsan advisean ko, tinuturoan, pero talagang sa mga kapatid ay mayroon talagang gagamitin yung kaaway na kahit na ang mabuti ang mo sa kanila, ang treat mo sa kanila ay pagkamasamahin nila. So lalo-lalo na sa mga instructions na kahit na yung karehas kayo ng pananampalataya, pero bago pa siya sa construction, tinuruan mo, parang siya pang marunong sa akin. Minsan natatawa na lang ako, tumatalikod na lang ako kasi sabi ko, mahirap kasi yung pananampalataya na aminin ko hindi to para siya po ay ka-charge ko din po, no? Parehas kami na ka-charge yung PC din, pero na-backslide. Backslider. Dalawa yan sila mga kapatid. Na-miss nga ako Sabi ko, mga Pentecost na pala kayo, bakit hindi kayo nagsasabi? Kasi nakikita ko sa kanila, nagasigarilyo, nagamura na nga, nagbumura na. Tapos, tinuturuan mo ng trabaho kami antik pa. Sabi ko, sabi ko, bago mangalap tayo dito at yun, hindi yung pa alam ang trabaho. Tinanong kaya yung isa namin yung isang tauhan na apply siya ng na mason, nakita na engineer namin na it's not worth it to work na maging mason. So kaya dinimot siya. Sa halip na rate niya 650, naging 500 na lang. Kaya nagpumura siya, bakit ganito, ganyan? Sabi ko, hindi ko rin alam na yun pala, kapatid ko pala sa pananampalataya. So, doon ko na nalaman nung nagkakasap-usap na kami, bakit kayo, ano nangyari sa inyo? Sabi ko sa kanya. Sabi ko, pwede naman kayo magsimba kahit sa ang simbahan. Kung magpunta kayo dito, kayo dayo din sila dito. Sabi ko, kahit sa ang simbahan kayo magpunta. Hanapin nyo lang yung totoong pananampalataya sa isang Diyos. Sabi ko, di ka lang siya. Sabi ko, meron ba yung maraming simbahan dyan? Marami naghihilira dyan sa highway, meron. Hanapin nyo lang, malapit pa sa inyo. So, kaya nga mga kapatid, minsan, sabihin ko na nasasaktan din ako, na nasayangan ako sa kanila. Sabi ko, God will, sabi ko, may panahon pa rin yan. Sabi nga sa Ecclesiastes chapter 3, there's a time, may panahon talaga na babalik sila ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, at isa pa, talagang sabi ko, bakit matigas ang ulo? Na
na meron pananampalataya, naranasan nila ang mapagkumbaba nung nakaraang sila ay nasa Panginoon. Ngayon, matigas sa ulo. Natatawa na lang ako, tumatalikod na lang ako mga kapatid. Kaya nga hindi ko na lang pinapatulan kasi sabi ko para hindi natin pakita kung ano ang mga bagay na siyempre kung ano ang ayaw nila, mas tinuruan mo na sila, bahala sila dyan. So, ganun nga. So, minsan kasi nakita rin ng mga consultant na halimbawa nandyan ako ang tinatanong. Ray, ano yung mga bakit nakatayo-tayo, bakit ganyan, isang box lang, isang araw, birthday pa. Kaya minsan nga gano'n mga kapatid. So, tahimik na lang ako, kaya kinakausap ko sila, talagang wala talaga. So, kaya sabi, so it's up to you kung maniwala kayo sa akin, hindi ka kayo naniniwala sa pastor nyo. Kasi kung naniwala kayo sa pastor nyo, dapat nagkasama tayo sa pananampalataya. Diba, gano'n lang yun. So, glory to God na kahit pa man gano'n nangyari at binigyan pa rin ako ng Panginoon ng mapayapang pag-iisip, sisipan dahil sa yung mga trabaho ngayon backlash ng buong atake. Meron pa naman akong tauhan din, backlash lang ng backlash, hindi sinasauli yung mga plywood na binaklas. Ako na pa naman ang pagbuntunan ng kontraktor. Kaya sinabihan ko na naman, gano'n nga. Rason nila ikaw Purman, ganito, ganyan, dapat palagi mo kami i-remind. No, sabi ko, gano'n ba? Kaya sabi ko, natatawa na lang ako. Sabi ko, ang mindset na ganito kasi, pero para kayong mga bata, may edad na tayo. Sabi ko, kung anong kinuha mo, yun ang isauli mo. Kaya gano'n nga. So, minsan, di na lang ako umimik. Ako na lang nagasauli ng mga sabi ng mga ibang kontraktor, bakit ikaw nag-ano dyan, Por? Saan yung matawan mo? Kasi, kung baklasin nila yan, tapos mawawala yung mga plywood kasi kinukuha ng iba, kaya gamitin. Kaya ako na lang nagasauli. Sabi ko, grabe na to. Pero sige lang, tayo na lang magpakumbaba. Dahil alam ko, sabi na ba, kung panahon pa naman ng ganitong sitwasyon huli, masabi na lang tayo na patawarin mo sila, Panginoon. Palagi na lang gano'n. Kaya mga kapatid, at least comfort ng Panginoon sa akin at pagpakunawa at pagpakumbaba ay salamat sa Panginoon na binibigay niya sa akin. Hindi gaya dati na kunting lang, nagagalit ako. Pero salamat. Kagabi mga kapatid, yung isa na kapanampalataya ko na backslide. May nagyaya doon sa barracks, nagyaya sa kanya ng inuman. Kasamahan ko rin sa trabaho. Glory to God. At yung kainuman niya na isa kong kasama, Christian ko namin din, nag-ano na sila, party sa about sa ganitong mga bagay sa trabaho, ganyan. Iwan ko, narinig ko na lang na sinabi ng isa, buddy, kailangan sa mga ganyan bagay tayo bago lang tayo under sa ating purman, ating leadman. Dapat sundin natin sila. Ganun naman, na-amis ako. So, di-reveal ng Panginoon sa isang iyon na hindi manampalataya sa kagaya natin na pinapano sa kanya, yung malaging sa akin, yung na-backslide na kasama kapatid natin. So, ganun, matagal sila talaga, diskusyon, tapos magsagot yung kapanampalataya natin na ganito, ganyan. Hindi, pati. Hayaan mo na kung anong puro lasing na. Hayaan mo na. Alam mo, purman natin, ditman natin. Respetuhin natin. Kaya masabi ko, thank you Lord, mayroon nag-advise sa kanya. In-advisean siya. Parang talaga ng Panginoon na hindi ako magsabi. Ang ibang tao ang nagsabi. Para at least maniwala siya. Sabi niya, buddy, ilang kapalin na anahan mo, na trabahoan mo. Ito pa lang. Ganun pala. Kaya ngayon, buddy, alam mo na. Under ka sa engineer mo, foreman, under ang engineer. Kung ang inuutos ng foreman, yun din ang inuutos na sa kanyo. Tapos, hindi mo ba alam, buddy, na ang malaking responsibilidad sa construction ay foreman? Alam mo, sa itaas, sa ilalim kung saan niya na lugar, siya ang nag-iisip niya kung ano ang gagawin. Di ba?
Ang engineer dyan lang niya sa opisina, nagtingin lang ng anong gawain, kung ano nakita niya, plano na kanyang nakita, yun lang. Pero ang hindi niya nakikita, purman ang nakikita nun. Wala, hanggang sa matagal-tagal sila. Sa katagal nila ng maya isang barracks lang kasi kami. So doon, lumapit yung kapatid natin. Sabi niya, Por, okay lang ba? Mamaya na kami matulog kasi curfew dyan, alas 10:30, dapat ay sila nakabutan sila ng alas 12. Sabi niya, Por, okay lang ba na nag-usap muna kami dito? Sige, walang problema. Yung kapatid natin So sabi ko, okay lang, walang problema. Tuloy nyo lang yun. Hindi kasi rin pinatay ko yung ilaw ko, natulog. Sabi ng isa, alas 12 na pala. Kaya nga, pinasapasalamatan ko ang Panginoon dahil may ginamit siyang tao na magpapaliwanag sa ating kapatid. No? Salamat, sabi ko, kasi para maunawaan din niya kung ano responsibilidad ng isang foreman o isang leadman na nagdadala sa site, sa project. Sabi niya, ang leadman under pa yan sa foreman. So, gano'n niya. Salamat. I hope na sa pag-utos ko uli, hindi na siya magbalagbag yung kanyang mga sagot sa akin. Kung inayaan ko lang, sabi ko, okay. Kaya nga siguro na mag-backslide kasi hindi niya pa na unawaan yung mga bagay-bagay na kanyang ginagawa. Kagaya ng trabaho, lalo na sa pananampalataya. I-inborn ka naman sa pananampalataya. So, salamat sa Panginoon na may taong ginamit at sa mga kahit sa trabaho, kaya nakatulog ako ng maayos dahil hindi ko na iniisip. Salamat sa kapayapaan ng Panginoon na binibigay sa akin. Hindi ko na iniintay yung mga problema, mga stress. Mas-stress na tayo mga kapatid. Kaya salamat. At sa mga bagay na yon ay binigyan niya tayo ng kapayapaan. So, glory to God. Mag-aray nga pala ako ng sikapin ko, hindi pa rin, may kunti pa rin hindi ma-memorize kasi busy sa trabaho. Tanging alay ko lang salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y ininom mo, aking naging loob. Tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makayanan mapagkaloob, mamahalin niya sa ligitong nilubog. Ang tanging dalangin, sana'y tanggapin. Ang tanging alay ko, lumay gamitin. Ito lamang Ama, walang iba pa ako hinihiling. Di ko akalain na ako ay binigyang pansin. Ang taong tulad ko'y di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makaya na may pagkaloob, mamahalin niya
Amen. God is good, mga kapatid. Ayan, manatili tayong maging humble sa harapan natin, mahal Panginoon. At siya na yung gagawa ng kaparangaanan para sa mga ating mga alalahanin saan tayo pumunta, mga kapatid. At ayan, God is good, mga kapatid. Amen. Amen. At sino pa po, mga kapatid? Ang mayroong katuturo pa sa salamat. Amen. Awitan natin ang ating Panginoon. Purihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas mo yung banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na ibibigay kalakasan. Ikaw ang Diyos na tumutulong sa aming buhay. Hello, praise God po rin po ating dakilang Diyos. Ako rin po ay bumabati na sa ng umaga sa ating Pastor Ramon, ating Pastor Arnel, sa ating lahat, higit at paggalang at pagbati po sa ating Diyos na buhay sa ating binigay. Maraming salamat. Nagpapasalamat ako sa Panginoon, mga kapatid, sa loob ng 2 linggo na pag-ingat na sa amin sa araw-araw, na napakabuti ang Diyos ng buhay, mga kapatid. Sa kakasan ng aking mga katawan, healthy na mga kapatid kasi wala nang soft drinks o ano pa. Kaya ayos na yung katawan sa tulong ng ating mahal na Panginoon. Kaya pinapasalamatan ko ang ating dakilang Diyos sa kabutihan niya sa aking buhay, sa aking mga anak, sa pangailangan sa araw-araw. Ang Diyos na hindi nagkulang. Kaya pinapasalamatan ko siya bilang karagdagan ng tugang mo ng awit ng ating mahal na Panginoon. Amen. Mabuti ang Diyos, mga kapatid, dahil narito tayo, mga kapatid. At ayan, sino pa po, mga kapatid? Sabay na. Amen, praise God. Nagpapasalamat din ako sa ating Panginoon sa pag-provide ng mga pangangailangan sa araw-araw, sa kagalingan ng mga karamdaman. Nagpapasalamat ako dahil siguro hindi na rin ako magsosoft drinks, Brother Mark, kay palagi din sumasakit yung tiyan ko, tubig na lang para healthy. Pinapasalamat ako sa Lord sa mga pagpapalo at pagpapala na binibigay niya sa araw-araw.
sa kanya, sa kabutihan niya. Hantog-hantog po siya ng awit. Hindi ko alam yung title niya, pero sila na. Message na lang po ng song yung Panginoon. Wala nang ibang Panginoon sa buhay ko ngayon, kundi ikaw lamang, Jesus, sa habang panahon. Pagkat ikaw ang nagbigay kabuluhan sa aking buhay, sa tulad ko, Panginoon. Dakila kang tunay, iluminari mo ang sarap ko, hirap at dusahin, tiniis mo hanggang kamatayan, pinaglaban mo ako. Panginoon, sa tiyang ay buti ng iyong puso, ang tulad ko'y niligtas mo, dugo sa Kalbaryo, kaya aking inalay, ulit ng sama. Tanging sa'yo, Panginoon, And amen. At binibigyan ko na po sa ating Brother Noy. And isang mapagpalang umaga mga kapatid at sa ating mga pastor, sa lahat po ng narito at higit bakit pag-alang sa ating pinakamahal na Panginoon mga kapatid. And medyo talagang iilan lang tayo mga kapatid ngayon. Pero nga sabi nga tatlo na nagtitipon, kinagalak na ng Panginoon mga kapatid. At pasalamat ako mga kapatid sa buong linggo na pag-iingat sa amin, sa paggabay, pinansyal mga kapatid, sa kalakasan na mas lamang yung pagpapala kahit pa paano mga kapatid, na isang bagay mga kapatid na sa trabaho ba na nakakasabay na talaga, ganun din yung aking anak na babae, ay yun talaga yung upo niya, hindi talaga nawawala ng nakaraan. Pero salamat sa Panginoon dahil ngayon ay unti-unti na pong nawawala. At
at nakasama ko rin yung anak ko ngayon at saka yung aking pamangkin na makapag-simba. Salamat sa Panginoon dahil hindi ko na ba kailangan pilitin yung anak ko na sumama. So siya na rin na nag-decide kung magsama siya o hindi. Lubos-lubos ko po pinapasalamat yun mga kapatid. So bilang tatay, napaka-sarap sa pakiramdam na makasama mo yung anak mo sa gawain ng Panginoon mga kapatid. At bilang ganti mga kapatid, maghandog na po ako ng awit. Amen. Napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Siya ang Panginoon mula noon hanggang ngayon mga kapatid. At sino pa po? Ang mayroong patutuon pasasalamat. And kung wala na po, ako ay magpatutuo mga kapatid. Nagpapasalamat ako sa kabutihan ng ating mahal na Panginoon mga kapatid. Mula sa maliit lang hanggang sa nagkaisip mga kapatid. Nagpapasalamat ako sa mga kanyang mga gawa mga kapatid sa aking buhay, maging sa aking pamilya, at maging sa ating mga kapatid na naririto pa tayo upang paglingkuran ang ating mahal na Panginoon. At nagpapasalamat ako na hindi niya ako inilayo mga kapatid mula pa noon hanggang sa ngayon mga kapatid. Mga kapatid, naranasan ko rin mga kapatid yung
sa pagtisis mga kapatid. Pero salamat sa Panginoon at binalik niya ako mga kapatid sa kanyang kadungan mga kapatid, at naranasan ko yung mas higit pa na pagmamahal ng ating Panginoon, at sa kanya ko ibinabalik ang mataas na pagpurit pa sa salamat at handugan ko siya ng isang kapatid. Lahat ng yaman sa mundo
pray. Lord, salamat Panginoon sa iyong mga anak. Salamat sa mga buhay na patutunan aming nasaksiyan sa aming buhay. Salamat sa iyong mga gawa, Panginoon. Ikaw ay mabuti, ikaw ay kapag kailan Panginoon. Salamat. Dalangin na bigyan mo pa ng maraming pang mga buhay na patutuo, Diyos. Upang ito'y aming mabanggit, masabi, magbigay kalakasan sa bawat isang nakikinig, O Diyos. Sa iyong mga anak, Panginoon, dalangin namin, maging mga awitin, O Diyos, na makalangit iyong pagpalain na ito'y mamataw sa aming puso. Magbigay kagalakan at kalakasan ito, mga ginagamit mo sa iyong mga nakubang kami ay alawin, Panginoon, pagpupuri, pagsamba sa iyo. Salamat sa mga bagay na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you, Ma'am Colleen, sa pagdala ng testimony. Praise God. At sa panalangin sa ating Pastor Arnel Puso, kunin mo ating mahal na Panginoon. At tayo po ay narito na sa pagbibigay ng mga handog para sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay babasa ng banal na kasulatan. Praise God. Dito po sa aklat ng Kawikaan 11 verse 24, sabi po dito, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit ang mga taong sakim ay hahantong sa kahirapan. Praise God. Pagpalain po ang salita ng ating mahal na Panginoon. Ang salita po ng Diyos, pag sinabi niya, yun po ay magkakatotoo. Pag ito po ay ating sinusunod. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Kaya handa na po natin yung ating mga kaloob, mga ikasangkong bahagi at handog na ito po ay bahagi sa gawain ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Purihin po ang Diyos at binibigo po ang isang awit para sa mga kaloob sa ating Ma'am Colleen, sa kanya po ang pagkakataon. Amen. Magbigay po tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Dakilang Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa biyaya binigay mo, ang pagpapala sa bawat isang Panginoon. Sa sinabi mo ng Panginoon na
kami po ay magbibigay ayon sa iyong kasulatan. Ayon sa iyong sinabi, Panginoon, ang kay Caesar ay dapat ibalik kay Caesar, ibigay kay Caesar, at ang sa Panginoon ay para sa Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ito ako ay nabuksan namin pag-iisip. Kaya ngayon, salamat sa pagpapala kahapon ngayon, bukas at mapakailanman, Panginoon, na kami po ay magbigay at ibinalik namin ang biyayang ito sa ikapo at mga handog, Panginoon, upang ito po ay magamit ng aming church, Panginoon, o sa iglesia, para sa ministry, o ano pang purpose nito, Panginoon. Kaya, Panginoon, salamat sa biyayang ito at pagpalain mo po ang bawat isa, lalo-lalo sa aming mga trabaho, source of income, sa dagat man o sa lupa, sa mga working students, Panginoon. Pagpalain mo bawat isa upang ang lahat ng bagay na ito, Panginoon, ay aming po maalala ang iyong kakailangan, ang iyong pagpapala na binibigay sa amin sa bawat araw. Salamat po, Panginoon. Ito po ay aking binabalik ang pasalamat at pupuri sa iyong dakilang pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you, makulit sa awit para sa mga kaloob at sa panalangin sa ating preacher. Praise God, hallelujah. At tayo po ay narito na sa pinamakahalagang bagay, pakikinig po ng salita ng ating mga Panginoon. Handa na ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Amen. Praise God, hallelujah. Ngunit bago yun, tayo po ay makarinig ng isang makalangit na awitin. Ibibigay ko po sa ating Pastor Arnel Puso sa kanya po ito yung taon. Dumarating sa'yo
God bless you, Pastor, sa napakagandang awiting makalangit para sa mensahe. Praise God, hallelujah. Sa ngalan po ng ating mahal na Panginoon, tayo pong lahat ay tumayo bilang tanda ng paggalang sa salita ng Diyos. At binibigyan po pagkataon sa ating brother Dong, sa kanya po ang pagkataon. Amen. Praise the Lord. Puri po ang Panginoon mga kapatid. Bago po tayo dadako sa may panalangin mga kapatid, ako po ay babasa po sa salita ng Panginoon na ito po yung magpapaalala sa mga oras nito para sa atin po. No? Babasa po ako dito sa aklat ng Mateo 13 verse 1 hanggang 9. Sabi po dito mga kapatid, noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Dahil sa dami ng taong lumalapit sa kanya, sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Tumayo naman sa dalampasigan ang mga tao sa 3 at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talimhaga. Ganito ang sinabi niya, may isang magsasakang lumabas upang maghasik sa port. Sa kanyang paghasik ay may mga binhing na laglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. Sa 5, may mga binhi namang nalaglag sa mabatong lupa. Dahil manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang mga binhi. Sa 6, ngunit natuyo agad ang mga ito na mabilad sa matinding init ng araw. Palibhasa ay mababaw ang ugat. Sa 7, may mga binhi namang nalaglag sa may matitinik na halaman. Lumago ang mga halamang ito at sinakal ang mga binhing tumubo doon. Sa 8, ngunit ang mga binhing nasik sa matabang lupa ay namunga, may tig sa 100, may tig 60 at may tig 30. Makinig sa 9, makinig ang may pandinig. Manalangin tayo mga kapatid. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin sa mga oras nito, Panginoon. Panginoon, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa mga oras nito, Panginoon, sa mga araw na nagdaan sa aming buhay, Panginoon. Patuloy ka pong nagbibigay ng lakas, ng hininga sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lalo tigit, Panginoon, sa mga anak mong nagpatuloy na nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa mga oras na ito at pagkakataon nito, Panginoon, na kami po, Panginoon, inyong pinagkaisa, Panginoon, at pinagtipon, Panginoon, upang ikaw po ay aming purihin at sambahin sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Panginoon, sa mga oras nito, Panginoon, narito po ang iyong mga anak, Panginoon. Kami po muli ay mag-aaral ng iyong mga salita, Panginoon. Panginoon, dalangin po namin na kami po inyong bigyan ng lakas, Panginoon, ng karunungan at kaalaman, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Bigyan mo kami, Panginoon, ng malawak na kaunawaan, Panginoon, upang ang iyong mga salita, Panginoon, ay tumimo sa aming mga puso, Panginoon. At ito po, Panginoon, ay magamit po namin sa araw-araw na may pamumuhay, Panginoon. Panginoon, patawarin niyo po kami, Panginoon, kung saan niyo po kami nakitang nagkasala, nagkamali at nagkulang, Panginoon, sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon, upang karapat-dapat po kami, Panginoon, na mag-aral at makinig na iyong mga salita, Panginoon. Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa mga oras nito, Panginoon, ay magpapakumbaba, Panginoon. Wala po kami, Panginoon, kahit ano, Panginoon. Ang lahat ng aming narating, Panginoon, ang nakamit, Panginoon, at lahat ng meron kami, Panginoon, ay nagagaling sa iyo, Panginoon. Kaya dapat na po namin, Panginoon, na ikaw ay aming purihin at sambahin, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Panginoon, tulungan mo po kami, Panginoon, sa mga oras nito, Panginoon, upang maunawaan po namin ang iyong mga salita, Panginoon, upang magamit po namin sa paggawa ng mabuti mula ngayon, Panginoon, at hanggang sa iyong pagbabalik, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po. Binabalik po namin ang mataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus, naming tagapagligtas. Amen. Amen. Praise the Lord. At maaari na po tayo maupo, mga kapatid. Kamusta po, mga kapatid? No? Talagang sabi ko nga, parang
2 linggo po akong hindi nakapag-church dito, no, dahil po sa kadahilanan po mga kapatid na kalooban po talaga ng Panginoon mga kapatid yung nangyari sa aming pamilya, no, dahil sa nangyari sa lola ko nung Sabado po yun. Bigla po akong umuwi mga kapatid dahil nakita ko po na dinala na sa ospital yung lola ko. Yun po. At hindi po sana ako uuwi. Kaya lang po, nandun po yung konsensya ko na matagal pa ako dito sa Coron. Na yung lola ko matagal-tagal na rin nagkasakit. Hindi ko malang siya nabantayan or naalagaan, no? Pero dito sa Coron, marami po akong mga tao na nakilala. At kumbaga, nandoon yung aking concern na malagaan ko sila hanggang sila ay namatay mga kapatid. No? Hindi ko na po yun. Kaya yun po, umuwi po ako doon. Sakto lang po mga kapatid, umuwi po ako doon nung Sabado. Dumating ako doon mga 6 ng hapon. Tapos mga 1 ng madaling araw, nawala na po yung lola ko. So, nagpapasalamat na po ako sa Panginoon sa safe na travel, no, papunta pabalik. Bagamat malungkot po yung nangyari, pero alam po natin na nakilala sa Panginoon lahat ng bagay ay kalooban ng Panginoon. At alam ko po na nagpapasalamat sa Panginoon dahil yung lola ko inabot pa ng 87. Minsan nasabi ko sa sarili ko na ako kaya mag-abot kayo ng 87, no? Ganun lang buhay mga kapatid, no? Dahil tayo po nakakilala sa Panginoon. Kaya ito, tuloy-tuloy lang po tayo sa pagsisikap para sa pagsisikap na maglingkod sa Panginoon upang hindi po masayang yung buhay po natin. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa hanggang pagbalik ko ay nandun yung kanyang paggabay, pag-iingat, no, bagamat nung linggo hindi po ako nakapag-charge doon kahit may charge po doon dahil nga rin po sa mga kadahilan ng busy. So alam po yun ng Panginoon yung puso ko na lagi naman po akong nasa isip siya sa akin. Kaya salamat sa Panginoon at sa mga oras nito ay narito po tayo, no. Bagamat medyo kaunti lang po tayo, pero yun nga, sabi nga ng banal na kasulatan, 2-3 nagkatipon sa kanyang pangalan, naroon yung kanyang presensya, no? Nandoon po ang kanyang espiritu upang manguna sa bawat isa sa atin, no? Kaya sa mga oras nito mga kapatid, handa na po ba tayong makinig ng salita ng Diyos? Amen mga kapatid, no? Alam ko po, no, na 2 weeks pa ako hindi nakapag-charge, marami po tayong pinagdaanan sa buhay, di ba? Araw-araw naman po yun siguro nararanasan po natin, no? Bawat isa sa atin may pinagdadaanan, no? Merong mga pagsubok, merong kawalan, no? Merong mga problema, pero nanatili pa rin po tayong nakatayo at sumusunod sa ating mahal na Panginoon. Kaya ito lang naman po yung maibigay po natin sa Panginoon, di ba? No? Yung paglingkuran siya, purihin siya, no, hanggang sa kanyang pagbabalik. Dahil yun ang sabi po doon sa aklat ng mga ngaral na tungkulin ng tao na maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon sa mga oras nito, bagamat ilan lang tayo, pero nanatili po tayong nag-aaral ng kanyang salita at nakikinig, no? Talagang napakabuti ng Diyos, di ba? Sa dami ng problema sa kapaligiran sa ating bansa, no? Lalo na ngayon panahon ng giyera, no? Tumaas na lahat ng bilihin, no? Siguro kung hindi tayo nakakilala sa Diyos, ngayon siguro nagtatrabaho po tayo, no? Dahil kailangan ng pera, no? Pero sabi nga na unahin po natin yung kaharian ng langit dahil yung ating mga pangailangan ay kanyang idaragdag lamang o kanyang ibibigay, no? Kaya sa mga oras nito mga kapatid, no, sa aklat na ating binasa dito po sa Mateo, no, ito po ay magandang pag-aaralan mga kapatid, no. Nawa po ay hindi ko man po lubos na may paliwanag ng maayos mga kapatid,
sa tulong ng Panginoon, alam ko po na maintindihan po natin ang lahat ng ito. No? So, yung isang tanong po dito mga kapatid, no? Kamusta po ang ating pananampalataya, no? Bawat isa sa atin. Kamusta po yung ating pagsunod sa Panginoon? Kamusta po yung ating pagkakilala sa Panginoon? Kamusta po, at higit sa lahat, kamusta po ang ating pananampalataya? Diba, sabi nga po sa aklat, sa banal na kasulatan na ako ang daan at ang katotohanan, no? Hindi po tayo makakapunta sa langit o makakapunta sa ating mahal na Panginoon kung hindi po tayo mananampalataya o sumunod sa ating mahal na Panginoon. Kaya sa mga oras na ito, no, ito po yung pinapaalala sa atin ng Panginoon. Kamusta po yung ating pananampalataya, no? Dito po sa ating binasa, no, dadalhin ko po kayo sa pamagat na 4 na uri ng taong nakikinig ng salita ng Diyos. At ito po ay nahalintulad dito po sa isang talinghaga tungkol po sa manghasik. No? 4 na uri ng taong nakikinig ng salita ng Diyos. Kasi po, bilang tao po, realidad po ng tao, no, pwede po nating sabihin na kilala natin ang Diyos, no? Alam ko yung kanyang mga salita, no? Naririnig ko yung kanyang mga salita. Pero ang tanong po mga kapatid, no? Kung ano po ang ating naunawaan sa ating pakikinig at sa ating pagsunod para po sa ating mahal na Panginoon, no? Meron po ditong 4 na mahalagang dapat po nating maunawaan, no? 4 na uri ng taong nakikinig ng salita ng Diyos, no? Dito po sa una mga kapatid, no? Isang tao na sabi po sa aklat ng Mateo 13, dito lang po tayo paikot-ikot sa teksto na ating binasa, no? Dito po sa Mateo 13 verse 4, sabi po ng Panginoon, no, nung siya po ay nangaral sa mga tao, no, sabi po doon na doon po sa dalampasigan mga kapatid, no, at ang Panginoon ay umupo po sa isang bangka at pinangaralan niya po yung mga tao. Sabi po sa verse 4 mga kapatid, sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon, no? Ito po yung isang tao na ibig sabihin po, yung isang taong nakikinig ng Diyos pero hindi inuunawa. Ito yung binhing na hasik sa tabi ng daan mga kapatid, no? Sabi po sa verse 19 mga kapatid, no? Talong po tayo sa verse 19. Sabi po dito na kapag ang isang tao ay dumirinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inuunawa, siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan. Dumarating ang masama at agad inalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. No? Yan po mga kapatid. So, ano po yung disadvantage ng isang butil na hasik sa tabi ng daan? Ito po mga kapatid, no? Kapag tayo po ay nakasik sa tabi ng daan, pwede po itong tukain ng ibon mga kapatid, di ba? Pwede po itong tukain ng ibon at hindi na po siya sumibol, no? Pwede rin po itong paglaruan ng mga bata, no? Pwede po itong kunin ng mga tao at ipakain sa manok mga kapatid dahil nga po doon lang po sa tabi ng daan mga kapatid. At maaari po kapag yun po yung nangyari sa butil na ating inasik at sa tabi lang po ng daan, maaari po itong mawala mga kapatid, no? At dito po sa isang buhay natin na mananampalataya mga kapatid, ito po yung ibig sabihin na nakikinig, no? Nakikinig pero hindi inuunawa mga kapatid. Nakikinig ka ng salita ng Diyos, ngunit hindi mo inuunawa mga kapatid, no? Ano po yung mga sign nito mga kapatid bilang sa buhay po natin bilang isang mga Kristiyano mga kapatid or naglilingkod sa Panginoon, no?
Una po mga kapatid ay hindi makapamuhay ng karapat-dapat o kalugod-lugod sa Diyos mga kapatid, no? Dahil nga po hindi niya po maunawaan yung salita ng Diyos, no? Tama lang siyang nakikinig pero hindi niya inuunawa. Ito po yung isang sign sa isang tao na hindi makapamuhay ng karapat-dapat o kalugod-lugod sa Diyos mga kapatid, no? Ano po ibig sabihin nito mga kapatid, no? Minsan naisip ko po, no? Sa buhay, kung ihalin tulad ko lang po sa buhay po ko po mga kapatid sa isa kong trabaho mga kapatid, napakahirap po mga kapatid, no? Na makapamuhay ng hindi karapat-dapat o kalugod-lugod sa Diyos, no? Ito po yung trabaho po namin, di ba? Minsan sa trabaho po namin bilang isang tour guide, minsan hindi po talaga maiwasang makapagsinungaling mga kapatid, no? Bilang tour guide mga kapatid. Kaya ito po yung mga conflict sa buhay po, sa buhay ko po na naglilingkod sa Panginoon mga kapatid, no? Pero yun nga, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil yung kanyang salita ay patuloy pong nagpapaalala sa akin mga kapatid. Ganon din po sa buhay po natin, hindi lang po sa akin, maging sa ating lahat mga kapatid. Dahil nandito pa po tayo sa mundong ito mga kapatid na punong-puno po ng kasalanan, or nandoon po lagi yung kalayawan mga kapatid, no? Yung mga gawa ng sanlibutan na mga kalayawan. Kahapon po mga kapatid, no? Nagtawag po ako sa mama ko, sabi ng mama ko, Dong, sabi niya, grabing hirap na talaga yung buhay ngayon. Dito yung gasolina dito sa amin nasa 110 na, 1 litro, sabi ko, ganun talaga ma, sabi ko, mahirap talaga yung ano ngayon, yung buhay ngayon kasi nga dahil sa gira, no? Tapos napunta po kami sa patungkol po sa pagkakilala sa Panginoon. Sabi niya kasi yung mga tao ngayon ay puro na kalayawan yung inaatupag. Sabi ko po sa kanya mga kapatid na tulad yan sa bahay natin. Sabi ko na laging nagiinuman, sabi ko sa kanya, sila papa, yung mga kapatid, yung kapatid ko, sabi ko, dapat yan bilang nakakilala sa Panginoon ay alisin na po natin yan. Sabi niya, tapos, sabi niya, bahala na yan sila kasi sila naman yung sila naman po yung magano sa Panginoon magharap, no? Pero sabi ko, kung hindi ka magtinda dyan ng inumin ba, sabi ko, hindi mangyari. Kumbaga, gusto ko ipunawa sa kanya, i-direct ko sa kanya, kaya lang baka magsama yung loob niya sa akin. Sabi niya sa akin, ako, nagtitinda lang naman ako, sabi, pero hindi ako nag-iinom, sabi ko. Pero mali pa rin yun kasi nga, yan ay gawa ng sanlibutan. Sabi niya, sabi ng mama ko, okay lang yan doon kasi hanap buhay ko ito sabi niya. So, mahirap, no? Mahirap talaga, no? Kahit lagi tayo nang mananampalataya o nakilala sa Diyos, mahirap pa rin po bilang isang tao na tuparin yung maging karapat-dapat o kalugod-lugod yung ating pamumuhay, no? Ito po kaya sabi ko, naisip ko na ito po siguro yung tao na nakikinig ng salita ng Diyos pero hindi inuunawa, no? So, sabi ko lang, sa akin lang, opinion ko lang sa sarili ko, bahala na po yung Panginoon at ako at maging sa atin, no? Ikaw o ang Panginoon. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanya pong harap sa ating mahal na Panginoon, no? So, kaya sa mga oras ito, nagpapasalamat din sa Panginoon na tayo po ay mag-aral ng kanyang mga salita, no? So, pangalawa po mga kapatid, mga sign na hindi nakaunawa ng salita ng Diyos, no? Pangalawa po, ito po yung hindi sasagana sa lahat ng mabubuting gawa, no? Kumbaga, kung isipin mo natin yung number 1 na sign, so doon na rin po yun siya papunta, no?
hindi sasagana sa lahat ng mabubuting gawa, mga kapatid, no? Yung pangatlo po, mga kapatid, no? Sabi po dito na hindi lalawak ang pagkakilala sa Diyos, mga kapatid. Ito po yung minsan po naisip ko po sa sarili ko na kaya po pala dito ko po naunawaan sa talinghaga ng tungkol sa isang magsasaka na manghasik na marami po tayong nakikilalang mga naglilingkod sa Diyos, no, na nawawala, mga kapatid, no, dahil nga po nakalagay po talaga rin pala sa Bible, mga kapatid, sa kanyang salita. So yun po, nagpapasalamatan po tayo sa Panginoon na bawat linggo po ay hindi po tayo nag-a-absent sa pakikinig ng kanyang mga salita, mga kapatid. So paunti-unti po nadidevelop po yung natin, yung malawak na pangunawa sa kanyang mga salita, mga kapatid. No, napakahirap po, mga kapatid, di ba? Makinig ka ng salita ng Diyos pero hindi mo inuunawa, mga kapatid. At kung ito po yung mangyayari sa ating pananampalataya, no? Sayang, no? Yun yung last na mangyayari sa atin, sayang, no? Pangalawa po, mga kapatid, no? Pangalawang isang uri ng tao na nakikinig ng salita ng Diyos, ito po ay nakikinig ng salita ng Diyos at masayang tinanggap pero madaling ma-discourage, no? Nakikinig at masayang tinanggap pero madaling ma-discourage. Ano po ang sinasabi po dito sa aklat ng Mateo pa rin po, 13 verse 5-6 po, mga kapatid. Sabi po dito, mga kapatid, no? May mga binhi namang nalaglag sa mabatong lupa. Dahil manipis ang langang lupa roon, sumibol agad ang mga binhi. Sa 6, ngunit natuyo agad ang mga ito na mabilad sa matinding init ng araw, palibhasa ay mababaw ang ugat. Ito po yung sinasabi ng Panginoon na ito yung binhing nahasik sa batuhan, mga kapatid, no? Tingnan po natin, mga kapatid, dito po sa aklat ng Lucas, no? Lucas verse 8. Lucas 8 verse 13, mga kapatid. Sabi po dito, ang mga nalaglag naman sa batuhan ay ang mga nakarinig ng salita at tumanggap nito ng may kagalakan, no? Pansamantala niya lang pong tinanggap, mga kapatid, na mayroong kagalakan, ngunit hindi ito nagugat sa kanilang puso. Sandali lamang silang naniwala, kaya dumating ang pagsubok, sila'y tumiwalag, mga kapatid. Ito po yung sinasabi, mga kapatid, na nakikinig at masayang tinanggap pero madaling ma-discourage, no? Ito yung binhi na nahasik sa batuhan. At sinasabi po sa aklat ng Mateo po 13 verse 20-21, no? 20-21, sabi po dito, ngunit hindi tumimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang itong nanatili at pagdating ng mga kapigatian at pagsubok dahil sa mensahe, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya, mga kapatid, no? For example lang po, mga kapatid, sa ating mga kapwa, no, mananampalataya, no, or sa ating mga ka-churchmate, mga kapatid, no, minsan pag may magmensahe po, no, at medyo iba sa pandinig niya, mga kapatid, nadi-discourage siya, no? Minsan masabi niya na ako man yata yung pinatatamaan ni Bradong, no, or ni Pastor, no? Yan po, mga kapatid, no? Masaya niya ang tinatanggap yung salita ng Diyos, pero madaling ma-discourage, mga kapatid, no? Napakahirap po, mga kapatid. At yung disadvantage po ng binhing nahasik sa batuhan ay maaari po talagang hindi tumubo po ito, mga kapatid, or
makaugat mga kapatid dahil nga po sa matigas ang bato mga kapatid. Doon po kasi siya sa kabatuhan, no? Iba po talaga mga kapatid, no, kapag sa magandang lupa or sa magandang sa magandang pwesto ka magtanim mga kapatid, no? At ito po yung sign ng mga tao na may mga sign din po ito mga kapatid sa mga tao na nakikinig ng salita ng Diyos, no? Una po mga kapatid, sinasabi po mga kapatid na nakikinig na masayang tinanggap ang salita ng Diyos pero nawala din agad mga kapatid, no? Masayang tinanggap ang salita ng Diyos pero nawala din agad. Kumbaga dito, for example po dito sa pagsamba po natin, no? Maisip mo na pagpasok ko pala ng church, gusto mo, Lord, sana mapalalahanan mo ako kung anong dapat kong gawin, no? Lord, sana may magawa akong magpapalakas sa aking paglilingkod para sa iyo, no? Pero paglabas pa lang mga kapatid, bigla na lang po nawala mga kapatid, no? Kung baka nakalimutan na kaagad yung salita ng Panginoon mga kapatid. Tulad rin po mga kapatid sa buhay po natin na biglang dumarating yung pagsubok mga kapatid, no? Sabihin na lang natin mga kapatid na masayang-masaya ka dahil pinagpapala ka ng Panginoon. Masayang-masaya ka dahil kumbaga narating mo yung gusto mo, nabili mo yung mga gusto mo. Pero biglang dumating yung pagsubok, no? Nawala na yung lahat ng kabutihan na ginawa sa iyo ng Panginoon. Ito po yung sign mga kapatid, or ito po yung mga tao na nakikinig, masayang tinanggap yung salita ng Diyos pero madaling ma-discourage. Kaunting pagsubok lang, nawala na po kagad sa paglilingkod, no? Napakahirap po mga kapatid. Pangalawa po mga kapatid, yung sign na sa tao na nakikinig ng salita ng Panginoon na pangalawa po, hindi tumimo ang salita ng Diyos sa kanyang puso. Yun po mga kapatid, kumbaga hindi po malalim yung pagkaintindi mo, no? Or pagkaunawa mo sa kanyang salita. Kaya madali ka talagang mawala mga kapatid or ma-discourage, no? Pangatlo po, sandali lamang itong nanatili at tumalikod sa pananampalataya, no? Yan po yung mga sign mga kapatid sa mga tao na mananampalataya o nakilala sa Diyos na madaling ma-discourage mga kapatid. Ito po yung isang binhi na nahasik sa batuhan mga kapatid. Kaya mga kapatid, siguro, no, sa buhay po natin, lalo na sa sitwasyon natin ngayon, bilang sa sitwasyon natin sa kapaligiran, sa mga nangyayari sa ating bansa mga kapatid, no? Kung wala ka talagang matibay, no? Kung matibay na paglilingkod, matatag na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, talagang napakahirap po sa buhay po natin bilang isang mananampalataya. Kaya sana po, no, hindi po tayo dito sa dalawang ito mga kapatid, no, na yung una nakikinig pero hindi inuunawa, no? Yung pangalawa, nakikinig at masayang tinanggap yung salita ng Diyos pero madaling ma-discourage. Sana po bawat isa po sa atin ay wala po tayo dito, no? Yan po mga kapatid, no? Pangatlo po mga kapatid, dito po sa pangatlo, no? Sabi po dito na isang pangatlong uri ng taong nakikinig ng salita ng Diyos. Pangatlo po, nakikinig pero hindi mahalaga ang salita ng Diyos sa kanyang pananampalataya, no? Nakikinig pero hindi mahalaga ang salita ng Diyos sa kanyang pananampalataya at sa kanyang puso mga kapatid. Ito po yung sinasabi ng Panginoon na binhing nahasik sa matitinig, no? Mayroon rin po pala mga kapatid na binhing nahasik sa matitinig mga kapatid. Matinig, kumbaga mas makapal yung tinig mga kapatid.
ano po yung sinasabi sa aklat ng Mateo 13 verse 7, no? Sabi po dito, may mga binhi namang nalaglag sa may matitinik na halaman, no? Lumago ang mga halamang ito at sinakal ang mga binhing tumubo, mga kapatid, no? Sabi po na na yung nalaglag sa may matinik na halaman, lumago ang mga halamang ito at sinakal ang mga binhing tumubo doon, no? Doon po sa ito po yung sinasabi na binhing na hasig sa matinik, no? Sa dito po sa sa Mateo 13 verse 20 to 21, sabi po dito, praise the Lord, no? Baliktad pala yung sinabi ko. Yung sa verse 20 pala yun yung kanina, yung sa yung katulad naman ng binhing nalaglag sa mabatong lupa ay ang tao dumirinig din mensahe kaagad at masaya niya itong tinanggap. So dito po pala mga kapatid, no? Sa nagkamali po mga kapatid, pasensya na po, no? Dito po sa pangatlo po na pinapalala ng Panginoon yung taong nakikinig pero hindi mahalaga ang salita ng Diyos sa kanyang puso o sa kanyang pananampalataya. Ito po yung binhing na hasig sa matinik, no? Sabi po doon na ngunit hindi tumimo ang mensahe sa kanyang puso, sandali lamang itong nanatili at pagdating ng mga kapighatian at pagsubok dahil sa mensahe, agad siyang tumalikod sa kanyang pananampalataya, no? So yun po mga kapatid, no? Yung sign po dito mga kapatid sa tao na nakikinig, yung sign sa mga tao na nakikinig pero hindi mahalaga ang salita ng Diyos. Ito po yung ang pagkabalisa at maraming bagay. Pangalawa po, pagkahumaling sa kayamanan, no? Yun po mga kapatid. So lumaktaw po yung paliwanag ko kanina mga kapatid, no? Pasensya na po mga kapatid, no? Sabi po sa aklat ng Lucas verse 14, ang mga nasik naman sa may matitinig na damuhan ay ang mga nakikinig sa salita ng Diyos, ngunit nang tumagal, nadaig sila ng mga alalahanin sa buhay. At nang pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan, dahil dito, hindi nahihinog ang kanilang mga bunga mga kapatid. Kumbaga, sa isang pananampalataya mga kapatid, hindi po tumutubo yung ating pananampalataya, no? Hindi po nanatili yung salita ng Panginoon sa ating mga puso mga kapatid, no? Kaya kung mayroon po tayong ganitong pandinig sa salita ng Diyos, ay madali po tayong mawala. Madali po tayong tatalikod sa ating Panginoon mga kapatid. At salamat na lang sa Panginoon, salamat sa Panginoon sa na bawat isa sa atin, no? Mula noon na nagkasama po tayo sa church na ito at hanggang ngayon ay magkakasama pa rin po tayo, no? Alam ko po sa tatlong pinapaalala ng Panginoon sa mga oras nito ay wala po tayo doon mga kapatid. At ang pinakamaganda po mga kapatid ay dito po tayo sa pang-apat mga kapatid. Ano po yung sinasabi ng Panginoon sa pang-apat mga kapatid? Ito po yung sinasabi ng Panginoon na nakikinig at inuunawang mabuti at namunga ng sagana mga kapatid, no? Ito po tayo mga kapatid, no? Namunga po ng sagana dahil narito pa rin po tayo, no? Na magkakasama, nagkakaisa at patuloy na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Mabasa po natin ito, yung sinasabi ng Panginoon na nakikinig at inunawang mabuti at namunga ng sagana, dito pa rin po sa aklat ng Mateo 13 verse 8. Sabi po dito mga kapatid, no? Ngunit ang mga binhing nahasik sa matabang lupa ay namunga, may tig sa 100, may tig 60 at may tig 30 mga kapatid, no? Napakaganda po mga kapatid. Sa Mateo verse 13:23, sabi po dito, no? At ang katulad naman ng binhing napakasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe.
kaya't ito ay namumunga ng sagana. May tig sa 100, may tig 6 po, at may tig 30 mga kapatid. Mayroon pa rin po tayong encouragement po dito sa Lucas, no? Lucas 8 verse 14 mga kapatid, 15 mga kapatid. Sabi po dito, ang mga nahasik naman sa matabang lupa ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at nag-iingat nito sa kanilang pusong tapat at malinis, at sila'y namumunga dahil sa pagtsatsaga. Palakpakan po natin kapatid ang salita ng Panginoon. At ito po tayo mga kapatid. Amen po ba mga kapatid? Nandito po ba tayo sa ika-4 na uri ng binhi mga kapatid na pinapaunawa po sa atin ng Panginoon? Amen po mga kapatid. Dahil yun nga, tulad ngayon, no, linggo, isip-isipin sa hirap ng buhay ngayon, maaari po tayong hindi na makapag-charge or makapagsamba mga kapatid, no, dahil kailangan po natin magtrabaho para po sa ating pamilya. Pero po dahil po tayo po ay doon sa binhing sa matabang lupa itinanim ng Panginoon mga kapatid, ay nandito po tayo at patuloy na namumunga po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Napakaganda po mga kapatid, no? Na yung ating paglilingkod para sa Panginoon ay patuloy na namumunga, no? Patuloy na naging matatag, patuloy na nag-uunawa ng kanyang salita mga kapatid. Sayang po, no? Sayang po yung ating pinagsimulan, no? Sayang po yung ating pagpapagal mga kapatid, no? At alam naman po natin mga kapatid, maraming pangako yung Panginoon, no? Na kapag po tayo ay magtatagumpay, di ba? Doon po sa aklat ng Pahayag 21 verse 4, sabi po doon mga kapatid, di ba? 21 verse 4, sabi niya doon, no? Kung ngayon po ay nakakaranas po tayo ng iba't ibang pagsubok, no? Mga alalahanin sa buhay, kalungkutan, minsan umiiyak na tayo dahil sa kahirapan ng buhay, sa mga nangyayari sa atin. At kapag po tayo ay nagtagumpay mga kapatid, anong sabi ng Panginoon sa aklat ng Pahayag 21 verse 4, sabi po dito, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Wala na po mga kapatid, no? Wala na po yung paghihirap natin, pagtangis, no? Dalamhati, no? Kaya masarap po mga kapatid, no, na maabutan tayo ng Panginoon na naglilingkod. Masarap sa pakiramdam mga kapatid na maabutan tayo ng Panginoon na patuloy na nagsisikap sa paglilingkod at pagtitiwala sa Kanya mga kapatid. Dahil po, ito po yung last na paalala ng Panginoon na wala na lahat-lahat ng ating dinaranas ngayon pag tayo po ay nagtagumpay mga kapatid, no? Pero kung hindi mga kapatid, ano mangyayari sa atin, no? Grabe, doon tayo pa rin po sa patuloy na sakripisyo. Doon pa rin po tayo sa patuloy na pagtangis, dahil po doon po tayo sa kamatayan, sa dala-dagatang apoy mga kapatid na sinasabi po ng salita ng Diyos. Yung mga kapatid, minsan nasabi ko, na-experience ko, tulad po ng lola ko ngayon na namatay, kwento po ng mama ko. Kasi yung sakit niya po mga kapatid, ngayon ko lang po ito napatunayan mga kapatid, yung diabetes pala mga kapatid ay pwede ka rin maging kumatos, no? Diabetes, stage 4 po yung diabetes ng lola ko, no? At sabi ng mama ko, yung time na yun, pinaliguan niya pa po ng umaga, mga 7, tapos pinakain niya yung lola ko, nakakain pa po, nakakapagsalita pa. At sabi ng mama ko, bago siya natulog, humingi po siya ng 2 beses ng patawad sa ating mahal na Panginoon. Sabi niya, Diyos ko, patawarin mo ako. Yun daw po yung narinig ng mama ko, at natulog po siya. At yung natulog po siya, 3 gabi po siyang hindi nakagising, at hanggang namatay na po siya, hanggang yung dumating po ako.
So, ngayon ko naunawa na hindi lang po pala mga kapatid, high blood, yung sanhi ng pagkukumatos mga kapatid. Hindi lang po pala no, yung aksidente sa motor na mabagog yung ulo mo, no, yung ano pala yung diabetes na sakit, may maaari ka rin pong maging kumatos at yun po yung nangyari sa lola ko. Kaya sabi ko sa sarili ko, salamat sa Panginoon sa buhay ng lola ko na bago man lang siya na dumating doon sa point na nawala siya, narinig ng mama ko na humingi siya ng tawad sa Panginoon ng 2 beses. So alam ko po, hindi ko man siya nakikita at alam naman po natin na nababasa po natin sa Bible, kapag humingi po tayo ng tawad, kahit kaano pa po tayo makasalanan ng tao at bago po tayo pumatay ay makahingi tayo ng tawad sa Panginoon, maaari po tayong pupunta po sa piling ng Panginoon, no? Pero sa buhay po natin ngayon, no, magsikap lang po tayo mga kapatid, no? Magsikap lang po tayo, patuloy lang po tayo na maglingkod sa Panginoon. Magsikap lang po tayo na huwag mawala sa Panginoon, no? Dahil po, sayang nga naman yung ating pinagsimulaan. At nawa po sa mga oras nito, sa paalala ng ating mahal na Panginoon, nawa po ay mabuksan po muli yung ating puso, yung ating isipan. Kung sa 4 na binhi na yan, na itinanim, no? Doon po sana tayo sa matabang lupa itinanim mga kapatid. Amen po ba mga kapatid? Nawa po, wala po tayo doon sa binhi na nahasik sa tabi ng daan. Nawa po, wala po tayo doon sa binhing nahasik sa batuhan. Nawa po ay wala po tayo doon sa binhi na nahasik sa matitinik. Nawa po, doon po tayo sa matabang lupa mga kapatid. No? Napakaganda po mga kapatid. So hindi ko man po may paliwanag ng maayos mga kapatid yung talinghaga na sa patungkol sa paghasik, no? Pero po nawa po ay nabuksan po yung ating pananaw sa ating paglilingkod para sa Panginoon. Nawa po naunawaan po natin kung saan po tayo sa 4 na binhi na yan na hanggang ngayon mga kapatid, no? Kaya salamat sa Panginoon sa mga oras nito, sa kanyang maikling paalala sa bawat isa sa atin, ay meron po na tayong nakuhang aral. At nawa po ay hindi po tayo makalimot sa mga paalala at sa salita ng ating mahal na Panginoon. Sa pangalan ng Panginoon mga kapatid, tayong lahat po ay tumayo at awitan po natin yung ating mahal na Panginoon, no? Bago po tayo dadako sa maikling panalangin, no? Para po sa ating mahal na Panginoon. Awitin po natin mga kapatid yung nagsasabing puso ko yung sinisiyasat mga kapatid. Siyasatin po natin kapatid yung ating puso, yung ating isipan sa mga oras na ito mga kapatid. Kung tayo po ba mga kapatid ay doon po sa matabang lupa, no? Or nandito na tayo sa papago-bago ng isip mga kapatid. Minsan masabi na natin sa Panginoon, ayaw ko na maglingkod, ayaw ko na mangaral, no? Minsan ayaw ko na mag-church, gusto ko na lang magtrabaho araw-araw dahil kailangan ng pera. Pero yung po lahat mga kapatid, kapag unawaan po natin yung salita ng Panginoon, ay napakahirap mga kapatid. Mahirap po mga kapatid, mawala sa piling ng Panginoon. Ipasiyasat po natin ang ating puso, ang ating isipan sa ating Panginoon. Bagamat tayo po ay nagbubuhat, nagkakasalat, nagkakamali. Pero huwag po natin hayaan mawala sa Panginoon mga kapatid. Sayang ang iyong pinagsimulan. Sayang ang
natin ang ating puso at ating isipan sa mga oras nito. Huwag po nating sayangin yung paalala ng Panginoon sa mga oras nito, mga kapatid. Dahil napakahirap po, mga kapatid. Napakahirap po na mawala sa piling ng Panginoon. Mahirap po, mga kapatid, na doon tayo sa mga binhi na hindi karapat dapat sa paningin ng Panginoon. Kaya sana po, mga kapatid, patuloy po nating dinggin ang paalala ng Panginoon. Patuloy po nating itanim sa ating puso ang kanyang mga salita upang hindi po tayo mailigaw ng landas, mga kapatid. Napakahirap po, mga kapatid, kapag tayo po mawala sa piling ng Panginoon. Bawat isa po sa atin, individual po manalangin, pasiyasat po natin ating sarili para sa ating mahal na Panginoon. Yes, Lord, hallelujah. Manalangin po tayo, mga kapatid. Magpasalamat po tayo sa mga oras ito para sa ating mahal na Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, Panginoon, maraming salamat po sa mga salita mo namin napakinggan sa mga oras nito. Salamat po, Panginoon, sa mga paalala mo, Panginoon, na kami po, Panginoon, ay patuloy na iyong pinapaalalahanan, Panginoon, sa pamagitan ng iyong salita, Panginoon. Panginoon, wala po kami kakayahan na maging matibay. Wala po kami kakayahan, Panginoon, na patuloy na maglingkod sa iyo, Panginoon. Kaya sa mga oras nito, Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na magtagumpay sa araw-araw ng buhay, Panginoon, at hindi po kami mayawala sa iyo, Panginoon. Salamat po sa iyong mga salita na patuloy na nagpapaalala at nagpapa-encourage sa bawat isa sa amin, Panginoon. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Magmula po sa aming mga pastor, sa mga kapwa kong manggagawa, Panginoon, at sa mga kapwa kong mananampalataya na nanghihina, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, yung iyong lingkod, Panginoon. Tulungan mo bawat isa sa amin sa mga pagsubok, Panginoon. Palakasin mo kami, Panginoon, kung saan mo kami nakita nanghihina, Panginoon. Huwag mo kami ihiwalay, Panginoon, sa aming mga isip na kami po'y dahil kapag salita na hiwalay na kami sa iyong Panginoon, tulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga oras nito, sa iyong mga salita ang aming napakinggan, Panginoon. At sa mga karamdaman, Panginoon, na mayroon kami po inyong pagalingin, Panginoon. Hindi mo namin kaya gawin ang lahat ng ito kung hindi mo kami samahan, Panginoon. At kami po, Panginoon, ay maghintay hanggang sa iyong pagbabalik, Panginoon. Maraming salamat po. Ibuhos niyo po ang mga pagpapala at presensya sa mga oras nito sa bawat isa sa amin na patuloy na nagtitiwala para sa iyo, Panginoon. Tulungan mo ang bawat iglesia na mayroon kami, Panginoon. Palakasin mo ang bawat mga membro na nanghihina, Panginoon, dahil sa kahirapan ng buhay, sa mga sitwasyon sa kapaligiran ito, Panginoon, sa mga nakikita po namin, sa mga discouragement sa aming paningin, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa sa aming Panginoon na maging matatag hanggang sa iyong pagbabalik. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming sabot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Sana po ay na-bless po tayo sa kanyang mga salita at sana po ay nabuksan po yung ating mga puso at ating isipan kung sana po tayo ngayon sa ating buhay pananampalataya at higit sa lahat, God bless po sa bawat isa sa atin, no? At binibigay ko po sa ating MC para po sa pagpapatuloy. God bless you, Brother Dong, sa pagbahagi ng salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Isang malakas na palakpak po sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Salamat po ang Diyos at tayo po ay narito na sa paalala. Sa sunod na linggo, ang ating song leader, Sister Kilay. Praise God. At ang ating mensahe sa ating Brother Mark J. Praise God. Hallelujah. Salamat po ang Diyos. Mayroon pa bang paalala dyan? Amen, mga kapatid.
gawain mga kapatid ay 2, 3 hanggang 4. At ang biyahe mga kapatid ng ating mga kapatiran na nagmula sa Halsi sa isla doon, Tibilingkit at sa ibang isla mga kapatid mali dito sa bayan ng Coron ay ngayong 28, nagsimula sa 28 hanggang 31 mga kapatid kasi magkakaiba-iba mga kapatid ang mga biyahe at siguro mga aabot siguro tayo ay ng magbabiyahe ng nasa 20 plus at yun nga mga kapatid pinababot na yung kaligtasan at yung gawain doon sa Mindanao at na para magkaroon tayo ng unity mga kapatid sa bagaman na hindi makasama ang lahat pero yung unity mga kapatid sa panalangin ay isang mga kapatid at yun mga kapatid yung kahilingan ng ating mga kapatid ay magkaroon ng pagkakaisa sa panalangin. Amen. Praise God. God bless you, Ma'am Colleen, sa paalala. Meron pa? Wala na. Kung wala na po mga minamahal ko mga kapatid, tayo po narito na sa pansamantalang pagtatapos. Binibigo po ang isang awit, closing prayer, kasama ng ating pagkain, at kasama na ang pag-alis ng ating mga kapatiran sa ating brother Mark Jing sa kanya po ang pagkakataon. Tayo po lahat ay isang-samang umawit at awitin po natin ang kay buti-buti mo pa.
Lord, salamat sa iyong mga anak, Panginoon, na narito, Panginoon, na kami yung pinagkaisa, Panginoon, at binigkis ng iyong dakilang pag-ibig, dakilang Ama. Salamat, Panginoon, sa iyong ginamit mula sa simula hanggang natapos, Panginoon, na narito ka sa kadagitnaan, Panginoon. Salamat sa MC, sa mga papuring awitin, Panginoon, lalo na, Panginoon, sa iyong banal na salita, Panginoon, ito yung nagbibigay hamon, lakas at tatag sa aming buhay, Panginoon, na kung paano kami mamuhay, Panginoon. Salamat sa iyong salita, Panginoon, na ito'y naging kalakasan sa bawat isa sa amin, Panginoon, at patuloy mong gamitin, Panginoon, na yung ginamit, Panginoon, na magbahagi sa aming mga puso, Panginoon, na yung salita na ilang Ama. Panginoon, iukit mo sa aming mga puso, Panginoon, na yung salita, Panginoon, na ito'y aming may pamumuhay, Panginoon, ito'y aming ganapin, Panginoon, hanggang sa iyong muling pagparito, Panginoon. Pagtibayin mo ang bawat isa, Panginoon, at palakasin ang aming pananampalataya, Panginoon, na habang kami nabubuhay, Panginoon, na masunod namin ang iyong salita, Panginoon. Dalangin rin namin, Panginoon, sa darating na gawain, Panginoon, na papunta Mindanao, Panginoon, ng iyong mga anak, Panginoon, papunta doon, Panginoon, ingatan mo sila, Panginoon, at iloob mo, Panginoon, na magtagumpay ang iyong gawain, Panginoon, at samahan mo palagi, Panginoon. Kaya Ama, salamat sa iyong pangunguna, Panginoon, na ang aming kagalakan, Panginoon, ay patuloy mong ipasok sa aming mga puso, Panginoon. Kaya lubos ka namin tinataas, dakilang Ama. Sa aming paghiwalay-hiwalay, Panginoon, ingatan mo ang bawat isa, Panginoon, na makauwi ng maluwalhati sa kanilang tahanan, Panginoon, at pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, na nataglay namin ang kagalakan, Panginoon, sa aming mga puso, dakilang Diyos, sa iyong salita, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, lalo na, Ama, sa aming pagsalusaluhan sa mga pagkataong ito, Panginoon, na iyong pagkain, Panginoon, na pagpalain mo ang aming pangangatawang pisikal, Panginoon, na ito'y maging kalakasan sa aming katawan, Panginoon, ang iyong pagkain, Panginoon, at magamit namin, Panginoon, sa paggawa ng mabuti, Panginoon. Lalo na, Panginoon, ang naghain ito, Panginoon, na ibalik mo sa kanilang maraming biyaya, Panginoon, at sa kanilang paglilingkod, Panginoon, magiman na lumago, Panginoon, at magampanan ng iyong tungkulin, dakilang Ama. Kaya salamat sa iyong dakilang Diyos, at binabalik ang pinakamataas na kapuhay sa pangalan ng Jesus. Amen. Ang bakal mo, Noy! Happy birthday! Video pala yun. Nag-ano ako para sa inyo, para